Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Join us as we praise our great God. You know what? Whenever we praise God, there is power that is being released. And that power makes the enemy trembles. So samahan niyo po kami as we praise the Lord Almighty. Praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Sing your name in the dark and it changes everything. We sing it though we are and we claim a victory. And let it rise. Let praise arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. Oh, creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storms inside of me. Let it rise. Let praise arise. Come on. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, Lord, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you.
This Holy Week, we reminisce the suffering that Jesus went through on His way to that Calvary. At habang siya ay naghihirap, sobrang sakit na kanyang nararamdaman, meron siyang nasa isip. Yun ay victory of salvation. Maybe we are having this difficulty, these trying times, pero ilagay lang natin sa isip natin, one day, maybe mamaya, bukas, next week, after this quarantine, we can now have the victory of healing that God has prepared for us. Let us see the victory, mga kapatid. Let us see the victory. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. No, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, yes, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good.
gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Jesus, we praise you, Lord. Praise you, Lord. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Miss ko na kayo at alam kong miss nyo na rin kami at ang ating mga gawain. Sa araw na ito, tayo po ay narito upang gunitain ang pagdurusa, kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay tinatawag na Holy Friday at marapat lamang sa kanyang mga totoong mananampalataya at tagasunod na sumamba sa kanya, magpuri sa kanya at bigyan ng pahalaga ang ginawa niyang pagpapakasakit alang-alang sa ating kaligtasan. Sa ating pong seryeng Were You There, na-i-assign po sa akin ang Were You There When He Was Crucified? At tinalakay ko po noong March 1 ang Were You There in the Shouting Crowd. At tinalakay ni Pastor George sa sumunod na linggo ang As Spectator ni Brother Gus through online as a confessor. And then si Pastor Edwin, napakagandang video pinakita sa atin online as a sympathizer. At ang sumunod ay si Pastor Ernie noong March 29 as his family. Ngunit nag-request siya na mabago ang mag-preach siya ng ibang sermon instead of as his family. And then si Pastor Kevin last Sunday, during Palm Sunday, tinalakay niya po as a demonstrator. Kaya sa araw na ito ay tatalakayin po natin ang Were You There When He Was Crucified? Nais kong basahin ang dalawang talata. Una sa Mateo 27:35, at nang siya ay kanilang maipako sa cross ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. At Pilipos 3:10-11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad sa kanyang kamatayan. 11, umaasang ako ay muling buhayin mula sa kamatayan. Nais ko po munang ibigay sa inyo ang background ng ating talakayin sa araw na ito, ang The Passion or Holy Week. Day 1, linggo po ito ng Palaspas, that was last Sunday, matagumpay na pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. At sa Day 2, nilinis ni Hesus ang templo. At Day 3, Martes, tumungo si Hesus sa bundok ng Olibo.
kasama ng kanyang mga alagad. At day 4 or Miyerkules, wala pong nakatala sa Biblia marahil nasa Bitanya kasama ng kanyang mga alagad ayon sa mga Bible scholars. At day 5, Huwebes, kasama ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa pagsiselebrate ng Pasko o ng Passover, at kasama niya rin hanggang sa hapunan na sila'y magkakasalo. At sa araw ng Biyernes, ito yung ating bibigyan din mamaya, paglilitis, pagpako sa cross, kamatayan at paglibing kay Jesus. At sa araw ng Sabado, siya ay nakahimlay na bilang isang patay sa libingan. At sa susunod na linggo ay tatalakayin natin ang pagkabuhay ng Panginoon na ihatid sa atin ni Pastor George. Mayroon akong ilang mga tanong na pagmumuni-munihan ng bawat isa sa atin. Kung naroon ka sa panahon ng kamatayan ni Jesus, ano ang nararamdaman mo at gagawin mo? Para sa iyo, ano ang hatid o dulot ng kamatayan ni Jesus para sa sangkatauhan? At ang panghuli, ating balikan at sariwain ang kwento ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus upang lubos nating maunawaan ang biyayang hatid nito sa ating buhay, lalo na sa atin na mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon. Ang una, nais kong makita natin ang mga abiso or the timeline, 2 araw tungo sa kamatayan ni Jesus. Una, sa ilalim niyan, ipinahayag ni Jesus ang nalalapit niyang kamatayan. Ibinahagi niya o kininto niya sa kanyang mga alagad ang balak na pagpatay sa kanya. Nariyan po ang mga talata. Pangalawa, pagpahid ng alabastro ng babaeng taga Bitanya. Ito po ay pinaliwanag ng Panginoon na pagbibigay pahalaga sa kanyang burol o kanyang paglilibing. Ipinagkanulo siya ni Judas. At ang sunod, ang Pasko kasama ng mga alagad, na doon ay kininto niya ang pagtatatwa ng isa sa kanyang mga alagad. Ang huling hapunan, ito ay sa bandang gabi na po ng Huwebes. At pahayag sa pagtatatwa ni Pedro, pananalangin sa Getsemani. Letter B, isinulong ng mga Hudyo ang kamatayan ni Jesus. Habang nananalangin ang Panginoon, dumating ang mga dadakip ng mga sundalo sa kanya, kasama ng mga punong saserdote, at si Judas na nagkanulo sa kanya, at tuluyang dinakip nila si Jesus. Ito ay mga bandang madaling araw na ng Biyernes. At dinala siya kay Kayapas, ang punong saserdote, at sa mga konseho na siyang lilitis sa kanya o magtatanong sa kanya. Itinatwa ni Pedro sa Jesus. Alam nyo ba na si Pedro, sabi ng ilang mga scholars, ay isang Hudyo, at maaring kung hindi niya itinatwa, pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, ay maaring nabago ang kwento tungkol sa pagdurusang sana'y kakamti ng Panginoon. Dinala siya kay Poncio Pilato at Herodes. Una, dinala siya kay Pilato, at nung matagpuan na wala siyang kasalanan, pinadala kay Herodes. Gayon din ang nangyari dahil tila
hindi nila mahuhusgahan si Jesus sa anumang kasamaang maaring ginawa niya. Kaya kanya itong pinabalik kay Pilato. Ang pagbigti ni Judas sa kanyang sarili. At ang pang-anim, pinalaya nila si Barabas. Ayon sa talata, si Barabas ay isang bantog na bilanggo o talamak na o pusakal na makasalanan. Bakit ganon? Kanilang mas nais pang palayain ang isang masamang tao kaysa sa isang taong si Jesus na wala namang ginawang masama. At pagkatapos noon ay pinaubayan na ni Pilato na siya ay maipako sa cross at tuluyan ng mamatay. 8. Siya'y lubhang kinutya at nilibak nila. 9. Si Jesus ay tuluyang ipinako sa cross upang mamatay. Ikalawa na nais kong pagtuunan natin ng pansin ay ang mga kaganapang habang nakabayubay sa krus si Jesus. A. Alas 9 ng umaga or umaga ng Biyernes, tinatawag nila na third hour. Number 1, ipinako na nila ang Panginoong Hesus. Sabi sa Mark 15:25, ikasiyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Ikasiyam po sa kanilang oras nung mga panahon na yon ay tinatawag na ikatlong oras o kaya the third hour. Ang pangalawa, dito na natin makikita ang unang wika ng ating Panginoong Hesus. Nakatala yan sa Lucas 23:34 at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At kanilang pinagsapalaran ang mga damit ng ating Panginoong Hesus. Nakatala yan doon sa Marcos 15:24. At siya ay kanilang ipinako sa krus at kanilang pinaghati-hatian ang kaniyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa. Letter B, mga alas 10 ng umaga. Si Jesus po ay kanilang ininsulto at kinutya para makita kung papaano nila ginawa ang pang-iinsulto, pangkukutya sa kaniya. Sa mga talatang sumunod, ganito po ang sinasabi. At siya'y nililibak ng nangagdaraan na ginagalaw ang kanilang mga ulo at nangagsasabi, ikaw na igigiba mo ang templo at sa 3 araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus. 15:31 ng Marcos. Gayon din naman ang mga pangulong saserdote, pati ang mga eskriba, siya'y minumura na nangagsasalitaan sila na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba, sa kaniyang sarili ay hindi makapagligtas. Lucas 23:36-37. At nilibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kaniya. Dinulutan siya ng suka at sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Pinahirapan na nila ang Panginoon na pisikal sa pamamagitan ng paghampas, pagsipa. Ngayon, emotionally, he was down so much dahil sa kanilang mga pangungutya at pang-iinsulto sa kanya. Pero tinanggap lahat ito ng Panginoon, mga minamahal na kapatid, alang-alang
sa ating lahat. Mga alas 11 ng umaga, maririnig natin ang ikalawang wika ng Panginoon doon sa cross. Ang talata ay nagsasabing, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kaniya ay sinabi, hindi ka baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo ay sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kaniya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito ay ang wika ng pag-asa, pagliligtas sa isang taong tuwirang nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ang ikatlong wika ng Panginoong Hesus. Pagkakita nga ni Hesus sa kaniyang ina at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kaniyang ina, babae, narito ang iyong anak. At nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan. Ito po ay wika ng pagmamalasakit, pagmamahal, at pag-ibig sa kanyang ina. Alas 12 ng tanghali, o tinatawag na the 6th hour, nagdilim sa buong paligid. Yan ay mababasa natin sa 15:33 ng Marcos. At nang dumating ang ika-6 na oras ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ika-9. Ano ang ating mararamdaman o implikasyon ng pagdilim sa mga sandaling iyon, sa yugto na iyon ng pagkakabayubay ng Panginoon sa cross? Isipin po natin. Alauna ng hapon, makikita natin ang ika-4 at ika-5 wika ng Panginoon. Ang ika-4 na wika ng Panginoon, at nang malapit na ang oras na ika-9, ay sumigaw si Jesus ng malakas at natinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay wika ng paglalambing, wika rin ng pagdurusa, dahil sa mga sandaling ito ay sagad na ang paghihirap na naranasan ng ating Panginoon sa pagkakabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ang kanyang ika-5 wika, sinabi niya, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, upang matupad ang kasulatan ay sinabi na uuhaw ako. Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isopo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nung mag-alas 2 ng hapon o bandang alas 2 ng hapon, ang ika-6 na wika ng Panginoon ay ating maririnig. 19:30 ng Juan. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.
Ang ikapitong wika ng Panginoong Hesus, 23:46 ng Lucas. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Application. Tingnan po natin ang dalawang suhito nagsasaad ng patutuo ni Apostol San Pablo. Una ay ang sa 2 Corinthians 4:8-12. Sabi niya, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Isang napakandang patutuo. Ang pagsunod ni Apostol San Pablo at ng iba pang mga apostoles ay nababahiran ng pagdurusa araw-araw. Kanilang ginagawa ito maipahayag lamang ang pag-asa, ang kaligtasan sa ibang tao kagaya natin. At ang pangalawang patutuo niya ay nasa Roma 8:36-39. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabibilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Huling hamon, kapatid, sumusuko ka na ba dahil sa mga pagsubok, pagdurusa at kahirapan sa iyong paglilingkod sa Diyos? Tandaan mo na bahagi ng ating pagsunod kay Jesus ang pagsuong sa mga kapighatiang ngayon at sa panahon ng pangdarating sa ating buhay. Ang kamatayan ni Jesus ay nagdudulot sa atin ng pananagumpay laban sa lahat na hamon ng buhay, kasama na ang pandemya ng COVID-19. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita, ang mga talaan ng mga pagdurusa at kahirapang nadanas ng aming Panginoong Hesus. Noong siya, Panginoon, ay hinuli ng mga sundalo, ng mga punong saserdote at ng mga konseho.
matapos siyang itatwa, Panginoon, ng isa sa kanyang mga alagad, o siya ay pinagbili ng kanyang isang mga alagad. Naalaala namin, Panginoon, ang kanyang mga pagdurusa, hindi man namin nakita. Ayon sa paglalahad ng iyong mga salita, nakita namin ang sobra-sobra o lubos-lubos na pagpapakasakit ng Panginoon. Maipakita lamang ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nagkaroon kami ng buhay. Tulungan mo po kaming lahat, kagaya ni Apostol San Pablo, na nais niyang makilala ka ng lubos, maranasan ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli, at maranasan din, Panginoon, ang iyong kamatayan, ang pakikiisa sa iyong pagdurusa, habang patuloy na naglilingkod at ginagawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Kami rin sa aming panahon, ngayon nasa panahon kami, Panginoon, ng isang pandaigdig na pandemya. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. For we know, Lord, that by your stripe, we've been healed, we've been saved. At kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo sa sandaling ito, sama-sama ng iyong mga anak, upang hilingin ang iyong tulong at awa, ang iyong habag at ang iyong pag-ibig, na siyang magliligtas sa amin, Panginoon, sa banta ng nakamamatay na pandemya ng COVID-19. Nais namin, O Diyos, na kayo po ang patuloy na magligtas sa inyong mga anak. Alam namin na gagawin niyo po ito sa inyong mga pangako na aming pinanghahawakan, sapagkat alam namin na kayo ay Diyos naming makapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen.